Well, unang-una, nakikiramay kami sa nangyari sa papa mo, Jade. Ilan kayong magkakapatid, Jade? Sa pinakasalan po ng papa ko is dalawa lang po kami. Okay. Pero may mga kapatid pa po kami sa mga nauna niyang asawa. Okay. Ilan kayong lahat na magkakapatid? 5. At nasaan yung iba mong mga kapatid? Yung buo at saka yung... Yung buo pong kapatid kasama ko ngayon, yung dalawa nasa Cebu. Okay. Yung isa nagtatrabaho po ng mechanic. Mas nakakatanda sa inyo. Mas itong nakatanda mga po ito. sila sa amin. Okay. Yung isa po nasa Bacolod. Okay. Ang mama mo, Nasa Bacolod po ngayon. okay, siya ba ang huling kinasama ng... Yes po. Okay. At talagang ano ba kayo? Taga Negros Occidental ba kayo? Doon po pinanganak yung papa ko, pero kami po sa Manila po kami pinanganak. So, kailan na nabalik at napunta ang papa mo sa Mabini? Sa Barangay Mabini? Sa lang huling balik niya po last January. Ano ba ang trabaho ni papa? Katrabaho siya sa Lopez, sa Cadiz City. Siya ay natagpo ang patay at tadtad ng tama ng bala March 19. Opo. Kailan mo huling nakausap ang papa mo? Nakausap po siya last ng March 14. Ano ang usapan ninyo ng papa mo nung March 14? So, pinakontak ko po siya sa kapatid ko kasi nakita po kami ng post ng about sa ambush ng may-ari doon sa Hacienda Sanfel. Alam po namin na may galit po yung bagong may-ari ngayon sa papa ko kaya pinapangamusta namin siya, baka madamay siya. Sabi niya wala naman siyang alam doon at saka nasa ibang lugar siya. Then after nangyari po yon 5 days after nang kinamusta namin siya, doon na po nangyari. Pero hindi siya doon nagtatrabaho? Hindi na po. Nandoon lang siya kasi nandoon po yung mama niya. Okay, pero noon, doon siya nagtatrabaho sa yung asyenda na nagkaroon na may issue. Yes po, dati. Okay, at naalis siya doon or umalis siya dahil? Umalis po siya kasi gusto namin magpa-Manila kaya gusto niya sumama sa amin. Ang papa mo ba nagtrabaho doon sa asyendang yon? Dati po. Hindi nung umuwi siya noong January? Yes po. Kasi Okay. po yung unang amo po doon may sakit na po, may Alzheimer's na. Hindi na Okay. siya makilala kaya hindi na siya makabalik doon sa trabaho. Meron na bang report ang kapulisan sa inyo kung ano ang naging resulta ng investigasyon nila? Ang una pong nila is, yung nagbigay po sila ng number sa kapatid ko, sa ate ko. Sabi naghahanap pa po sila ng witness. Okay. Pero nung nakita po yung papa ko, pinalabas po na sabi po nila na nag-suicide daw po. Sino ang nagsabi? Police daw po. Unang pinost po ng isang TV network din na robbed dead tapos suicide yung kinalabasan doon ng investigation. Nakikita rin daw po doon sa police yung yung name ng police na nagsabi. Dito, ang nakalagay, cause of death, hemorrhagic shock secondary to multiple gunshot wound. Tapos nilagay rin dito kung saan yung mga gunshot wound. Maxillofacial area, so sa mukha, left arm, left wrist, at palagay ko ito na yung sa kanya, mid-axillary line, lumbar area. Magandang hapon po, sir. Hello ma'am, good afternoon po. Colonel, ito pong kaso ni Virgilio Granada, ay meron na po bang mga developments sa inyong investigasyon? Yun nga po, piniprepare namin yung mga papeles regarding sa murder case po. Murder case hindi po suicide yun. Yes. Ang po is may POI na po kami. May mga kinakausap po kami na witness. Hopefully po, ngayong Sabado, mayroon po kaming kakausapin bago. And hopefully substantial po naman yung ibibigay sa amin na information para po ma-file na rin po natin yung kaso against po dun sa ating POI na magiging suspect eventually po. Yung mga leads na yon ay magandang ibigay natin kay Lieutenant Colonel Pasquin kasi magkakaroon ng mas matibay siguro na pagpapalawak ng investigasyon. Ang POI, ang ibig sabihin is person of interest. Okay? Hindi pa siya yung talagang suspect at naiintindihan natin na hindi pa pwedeng sabihin. Tama ba ako, Lieutenant Colonel Pasquin? Yes ma'am, actually yan po yung pinunta namin doon sa Yes. mother kahapon ma'am. Na in-update namin siya ma'am, meron na po tayong POI. Oo. Pero nakikiusap po kami, wag nyo lang po ipagsabi na meron po tayong POI para hindi po yung subject natin, yung POI natin po ay hindi makatunog or hindi yan po. Kasi pag natunugan, maaaring umalis. Explain na lang. Oo, Yes po, maaaring explain na lang umalis. po namin sa pamilya ma'am. Colonel Pasquin, nagkausap na po ba kayo nung kapitan ng ni Yes Chairman? ma'am, constant coordination po kami. Oh, okay, very Actually, good. ma'am, lagi kong binibisita po yung lugar nila po. Okay.
kahit nung nakahaya pa po yung Okay. yung natin, yung biktima natin po. Okay. Chairman Roseville Villarin, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon. Kayo po ba, kilala niyo po ba ito personally, si Tatay Virgilio? Yes po. Or ano ang pagkakakilala niyo sa kanya? Matagal nang umalis siya bago pumunta sa Maynila. Mayroon siyang minatay doon sa kanilang lugar, sa Hacienda San Fel. So merong insidente. Pero ito ba Opo. ay naging subject ng police case or investigation? Hindi ko pa po alam. Dati na yung matagal na yung, I think mga 2013. Pagkatapos po no, nagkaroon ba ng iba pang pagkakataon na mauwi dyan si Virgilio? Oo, umuwi siya noong nakaraang 1 month ago. Noong 2013 po, yung kaso na yan, umabot po yan sa inyo, sa barangay or sa kapulisan? Wala. O hindi natin alam? Yung sa kapulisan, umabot sa kapulisan, yung naiting pumunta yung mga taga police station. Naalala mo ba kung bakit kayo umalis? Umalis kami ng kasi mag-aral nga po ako sa Manila. Kasi Yun mag-aaral. yung alam ko na reason. Wala kang alam na may insidente, na ganito, na pangyayari? Based sa pag-aalala ko, nung may gulo na nangyari nung baile or disco, baile tawag sa amin. May baile, gulo na fiesta. nangyari. Oo. Na balita-balita na baka magkagulo sa diskuhan namin kasi pag pinagbabantang hold upin, ganun. Kaya pinapasok na kami ng papa ko sa loob ng bahay. Chairman, ito ba ay nai-report nyo na rin at nag-coordinate na po kayo kay Colonel Lymel John Paskin? Opo. Kailan na huling nakausap ni Lola ang papa mo? Nung 18 po. Kumain daw po si Papa, tapos Okay. lumabas lang para magpatunaw-tunaw. Tapos doon na po yung gabi na yun nakarinig ng putok. May nakarinig ng mga putok ng baril. Marami po. Maraming nakarinig ng putok ng baril pero hindi nila alam kung sino or kung bakit ano nangyari. Meron pong nakakita, sabi, pero bata po kasi. Okay. Lieutenant Colonel Paskin, agad-agad ba na napuntahan ninyo yung lugar nung merong alleged gunshots na narinig? Pumunta po kami ng Mabini, pero wala naman pong reported na na may nagreklamo po. Kasi yung lugar po nila, hindi po yun sa proper, ma'am, akyatin pa. Oo. Pupuntahan pa po. Tinawagan po ako ni Barangay Captain nung morning po na may natagpuan na po napatay. Kaya doon po kami inakyat Doon na namin. kayo pumunta. Opo. Captain Roseville Villarin, kayo po ba ay narinig po ba ninyo yung mga putok ng baril nung gabing yon? Or meron bang nag-report sa inyo nung gabing yon? At the time, ma'am, hindi ako nawala doon ako sa city proper. Pero nung tumawag yung enkargado ng Hacienda, mayroong putukan sa kanilang lugar. Kaya nga tumawag ako kay sir na mayroong putukan doon sa Hacienda San Fel. Puntahan namin. Nang hinintay ko siya dito sa barangay, tumatawag ako sa Hacienda San Fel kung may humingi ng tulong o Wala anong naman. nangyari. Wala naman nang hingi ng tulong, hindi naman nila alam kung sino yung nagpaputok. Wala naman, Wala namang wala nawawalang namang tao. taong lumalabas. Wala. Oo. Gaano kalaki po ba yung asyenda? Ilang ektarya po ba yan? Hindi ko lang masabi, more or less, siguro mga 150 to 200 hectares. Ano po ang nakatanim? Tubo, sugarcane. Colonel Paskin, saan po ba nahanap yung katawan? Ma'am, doon din po sa may Barangay San Fel, ma'am. Bali, malapit din po doon sa sa taniman ng mga tubo, ma'am. So malayo sa bahay na tinitirahan. Opo. Malapit lang din po. Mga gaano ka, ilang... Mga nasa 30 meters siguro, ma'am. So hindi siya nakalayo pa. Tsaka mukhang merong may parang kubo-kubo kung saan siya nahanap. Tama ba? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Sino po may-ari nung lugar? I mean, meron bang ibang may-ari dun sa lugar na yon, yung kung saan nahanap? As part of the asyenda po ba yon? Part po ng asyenda, ma'am, pero ang nagmamanage po talaga dyan is yung mga Montfort po na may-ari. Kaso, ma'am, ang parapil kami ng asyenda nila is may distance po konti doon sa kung saan po natagpuan yung bangkay Yung katawan. biktima natin. Okay. Opo. Did it look like there was a struggle po? Mukha bang nanlaban? Mukha bang may gulo? Or kasi ang tama is sa mukha Most likely, ma'am. Kasi nung na-recover namin yung bangkay, nandyan po yung baril din mismo ng biktima, ma'am.
Aminado naman po si nanay, yung mother niya, na sa kay Virgilio po yung baril na yun. Ginagamit niya po yun. So, ibig sabihin, sarili niyang weapon o baril ang nagamit sa kanya. Hindi po natin ma'am, na may iba. Kasi pagdating namin doon, ma'am, wala na pong mga empty shell, wala na pong ano. Tapos, dinala po namin sa hospital. Okay. Oo. So, yung wala pong na-recover na empty shell, wala sa loob ng katawan. Lahat lumabas pero hindi nahanap doon in the area. Opo. Yun po bang baril na pag-aari ni Virgilio ay may putok? Naisabit na po namin sa crime lab, ma'am. Okay. Waiting na lang po kami sa result, ma'am. Mag-update din po kami sa family, ma'am, just in case pag may ano na po. Okay. May Sige. result. Wala naman sinasabi ang papa mo na mayroon bang may galit sa kanya. Wala naman siya Meron nakwento. Meron. Opo, yung nangyari po yung ambush na yun nung March 14, yung time na kinamusta namin siya. Kasi alam namin na may galit sa kanya yung Yung bago. yung bago. Kaya kinamusta namin siya para kasi gusto Sino na yung namin siyang inambush? pauwiin. Sino yung inambush? Ang yung ngayong may-ari po, Tuamay po yung pangalan. Yung may-ari, inambush ng... Tapos tinamaan po yung driver niya based doon sa post. Colonel John Pasquin, meron bang insidente nung March 14? Bali, ma'am, away magkapatid po. Yun po yung ano nila. And nirespect naman po natin yung ano na hindi na sila daw magpapagulo since kakausapin lang po nila yung kapatid nila, ma'am. Yun po yung nangyari actually talaga, ma'am. Na parang na ano lang yun, na boost up lang yun na ambush, ma'am. Pero hindi po talaga siya ambush. And yung tinuturo kasi ng anak, si Sir po, yung anak ng ano, is parang suspect daw po yung tatay nila. At actually po, hindi po, ano. Kasi kung Okay. suspect po, hindi dapat dinampot na namin nung time pa lang po na yun. Hindi po, wala po siyang related doon sa insidente. And hindi po siya nakatuon po doon sa ating PUI. Pero lahat naman po ng anggulo pinag-aaralan natin, ma'am. Okay. Maaari tayong mamagitan para mas magkaroon ng magandang exchange ng kung ano ang nalalaman ng mga anak at masabi kay Lieutenant Colonel John Pasquin. No? At pati na rin siguro si Chairman Roseville Villarin, maganda kung makausap ninyo para mas malawak yung ating pag-iintindi nitong investigasyon na ito. Tututukan rin naman yan ng wanted sa radyo. Yes, ha? sir. Opo. Makakaasa kayo. Yes, sir. Opo. And, sir, kakausapin din po namin kayo ng staff po namin sa likod ng studio, ha? Opo, para ma-assist po namin kayo sa Negros Occidental, sa Catis po. Salamat po at magandang hapon po. Maganda nga.